Kinakwestiyon ng dalawang nanalong party list group ang desisyon ng COMELEC na suspendin ang kanilang proklamasyon. 52 party list group naman na nanalo sa eleksyon 2025 ang naiproklama na kahapon. May unang balita si Sandra Aguinaldo. 52 nanalong party list ang pinroklamang sila ang kakatawan sa marginalized at underrepresented na sektor at pupuno sa 63 slots sa House of Representatives. Tig 3 upuan na makukuha ng Akbayan at Tingog party list dahil nasa top 3 sila ng mga pinakamaraming boto ayon sa National Board of Canvassers o NBOC. Ang sumunod na 3 party list na 4Ps, ACT-CIS at Ako Bicol, makakakuha ng tig 2 upuan. Pinroklama na rin ang 47 natitirang party list na makakakuha ng tigi-isang pwesto. May sinusunod na formula sa pagbibigay ng bilang ng pwesto sa bawat mananalong party list. Hanggang mabuo nila ang 20% ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kamara, alinsunod sa Party List System Act. 2 pang party list ang nanalo pero hindi pinroklamang ang Duterte Youth na nasa top 3 ay makakakuha ng 3 seats at ang Bagong Henerasyon party list na nakakuha ng sapat na boto para mabigyan ng 1 upuan. Ayon sa Commission on Elections, ito ay dahil may nakabinbin pa silang mga kaso na dapat maresolba. Ang eksaktong word ng National Board ay considering the serious allegations raised in the petitions filed against these 2 party lists, then the National Board decided to suspend their proclamations. They won but suspended ang proclamation. Hindi na sila inimbita sa proklamasyon, bagkos ay pinadala ng mismong desisyon ng NBOC. Ang Duterte Youth Party List, kukwestiyonin sa Korte Suprema ang anilay grave abuse of discretion ng COMELEC. Giit nila, hindi nila kasalanan na hindi ibinasura ng COMELEC ang kasong isinampa ng Kabataan Party List matapos ang huling hearing noong 2019. Matagal na umano nilang nasagot ang kasong malinaw raw na pangharas lang. Ang Bagong Henerasyon party list naman, tinawag na paglabag sa saligang batas ang suspensyon ng kanilang proklamasyon. Handa raw silang harapin ang anumang reklamo, kahit kailan at kahit saan. Pero hindi pa nila maayos na isinasa publiko ang naturang reklamo. Naghain na raw ng urgent motion to proclaim sa COMELEC ang Bagong Henerasyon party list. Sabay diing igalang ang pasya at boto ng sambayan ng Pilipino. Si COMELEC Chairman Garcia nagbigay komento naman sa mga puna tungkol sa pagbibigay ng pwesto sa ilang party list. Kahit mababa sa 2% ng kabuang mga boto ang kanilang nakuha hanggang maubos ang allocation para sa mga party list sa Kamara. Aniya, patuloy niyang panawagang magkaroon ng pagbabago sa batas. Ang solusyon legislation, lagi may nagsasabi, hindi na marginalize and underrepresented yung party list. Pero siyempre po sa bandang huli, batas po kasi ang dapat dyan eh. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.